Higit 100 bahay ang nasunog sa Imus, Cavite kaninang madaling araw. Kasama sa mga natupok ang mga pinanghahanda sana nila sa Noche Buena bukas. At live mula sa Imus, Cavite, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ilan ba ang mga pamilyang apektado niyang sunog? Ruth, higit 100 pamilya ang magpapasko ng walang tahanan matapos masunog ang kanilang mga bahay dito sa isang residential area sa boundary ng Kawit at Imus, Cavite. Mag-aalas 5 ng umaga nang sumiklab ang apoy sa residential area na sakop ng Kawit at Imus, Cavite malapit sa Cintilla Road. Nabalot ng makapal na usok at nilamon ng malawak na apoy ang mga magkakatabing bahay. Kwento ng ilang residente, malakas ang hangin nang mangyari ang sunog kaya mabilis kumalat ang apoy. Nang balikan ng ilang residente ang nasunog nilang bahay, abo at ilang yero na lang ang kanilang dinatnan. Nasunog din ang ilang motorsiklo, e-bike, tricycle at bisikleta ng ilang residente. Karamihan sa kanila, ito ang ginagamit panghanap buhay. Ruth, hindi na itinaas ang alarma ng sunog dahil naapola ito mag-aalas 7 ng umaga. Pero laking panlulumo ng mga apektadong residente dahil yung mga pang Noche Buena nga sana nila bukas kasama rin sa natupok. Kaya sa evacuation center muna magpapasko ang mga nasunugan. Ruth? Camille, may nasabi na ba ang mga otoridad kung ano yung sanhi ng sunog? At yun namang mga kapatid natin dyan na naapektuhan itong sunog, ano ba yung mga pangangailangan nila? Ruth, patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa sanhi ng sunog. At sa mga kapatid naman natin na gustong tumulong sa mga nasunugan, nangangailangan po sila ng damit, hygiene kit, mga pagkain at inumin at pwede pong dalhin yan dito sa Gahak Elementary School at Tinabunan Elementary School. Ruth? Yan ang Express Report ni Camille Samonte. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.